Di pa po. Di pa, Vice. Why? Di bilis lang dito. Ladies and gentlemen, Honorable Vice Mayor Chi Atienza and our Honorable Francisco Isko Moreno Domagoso. Kasama rin po ang ating Police Brigadier General Arnold Abad, our District Director. Sa Ilonggo, di ka mo magpati, ha? Anyway, good morning. Thank you for your time, and I always like to lagi kong binibigyan ng diin at pasasalamat ang ating mga friends in the media helping us informing the general public, the people of Manila, on the effort, continuous effort to keep the peace and order situation in the city. So, kahit bagyo, kahit gabi, kahit araw, through the leadership of General Torre, the Chief PNP, and the leadership of our District Director, General Arnie Abad, and the men and women uniformed personnel of the City of Manila, the headquarters, SMART, and the respective station commanders. Today is a new day again for the city. I have here also the Vice Mayor Chi Atienza, and Colonel Destura, Chief of Staff of General Abad. And welcome to our regular meeting of our own little way, our own little effort to really put things in right order or perspective with regard to unnecessary or what we call criminal activities in the city of Manila. Today we're presenting you the following suspects under warrant, and the most famous, the group doing things, committed crimes against property in the city. Sikat na sikat to. Layo kayo ng konti, baka maduraan kayo. Maya-maya. Here, Kurt Russell Del Rosario, alias Russell, top 4, district level, statutory rape, Pandacan Police Station, Police Station number 10. Si Russell. Yeah. Si Russell ay may arrest warrant with criminal case number R-MNL-MNL-04220-22-CR issued by Honorable P. Maria Baharias,
H, Presiding Judge, Family Court, Branch 6, Manila, dated June 25. No bail recommended. Number 2, Nino Cortez E. Branzuela, alias Kuya No, o alias Nino, Top 7 Regional Level, RAID, District Police Intelligence Operation Unit, DPIOU, under the, again, supervision of General Abad. Warrant of arrest with criminal case number R-18-18-1042-85-CR, issued by Honorable Marister B. Redana, Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch 48, Manila. No bail recommended. Another arrest, Jaco de la Cruz. Saan ba si Nino? Okay. Number 3, Jaco de la Cruz E. Cabasares, Top 5, District Level, murder by Barbosa Police Station, Precinct 14. Warrant of arrest issued by Honorable Barry Boy Ariola Salvador, Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch 185, under criminal case number R-RMNL-25-05-268-CR. No bail recommended. Jaco. Gabo. Number 4, Van Ian Valdemar E. Labadero, Top 1, Station Level, kidnapping. At Ayan Santa Cruz Police Station, Precinct number 3. Arrest warrant issued by Honorable Isagani Gomez Calderon, Presiding Judge of Regional Trial Court, First Judicial Region, Branch 8, La Trinidad, Benguet. Madaling salita po ito'y nagtago sa Maynila. Dito po namahay. No bail recommended. Marilyn Ponce E. Artajo, Top 2, Station Level, violation of Section 5 and 11, Article 2, RA 9165. Sabihin, nagtotrumpeta po ito. Presinto 13. Warrant of arrest issued by Honorable Grace P. Chavez D., Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch 177, Manila. No bail recommended. Ito na po yung panglima, or what you call the Durag-Durag Group. Kung maalala nyo yung mga nagbabiral, nag-videoan, nung araw, salisi lang. Ito, may style na. Sabi, may dura ka. Kasi ipitin ka, pasasalisihan ka. Ito yung grupo, hindi lang po isa. Halos pong grupo ito. Arrested. Rapi Boy de Dios Sea.
Randolph Dato E. Pareño, Kyle Robbie Cachiler Maduli, Jomar Carnate E. Tanyahur, Danilo Rosales E. Mojica, Maria Cristina Luceño E. Bruno. Ayun yung complainant. Yes, po. Ano yung complainant? Yun, 5. Ako maduduraan yung Wepax. Ito, may complaint. May complainant sa baso nangyari. Plus the fact na nagkakaroon ngayon ng maraming insidente sa Maynila. Snatching, yan, sa Lisay. Nung araw, tawag lang namin dyan sa Lisay. Yeah. O kaya, budol. Mga mambubudol. But at least, I'm happy to report to you sa ating mga kababayan sa Luzon na itong mga kriminal magtago man sa Maynila o tumakbo man, ginawa nila yung krimen sa Maynila, no? Ahabulin natin sila. At yung mga crimes against property, katulad ng halimbawa, isang lumapit dito noong isang araw, nahanap na yun. Nagpakasyon lang yung pamilya. Pagbalik nila, ubus na yung bahay nila. So, rest assured to our people in the city of Manila, in our own little way, through the leadership of General Abad and the men and women uniformed personnel of the city police or Manila Police District or Philippine National Police, we'll do our best. If we can prevent them, I think yun, pang gold medal. But if we cannot prevent them, we assure you, mamamatay sila ng puyat or walang tulog. Yun ay kamamatay nila. Dahil hindi po kami titigil hanggat hindi sila napasa sa ilalim o napapapanagot sa mata ng batas at ibibigay namin sa husgado yung para masabi kung sila ay may kasalanan o wala. But for the meantime, we assure you, hindi kami magpapahinga, lalo na nag-uusap na kami ni General Abad kahapon. Sabi ko pare, itong sa lakas ng ulan na ito, maraming saradong negosyo. Alam mo yung mga tulongges, mananamantala yan. Style yan eh. Kaya naintindihan niya dahil si General Abad, taga Maynila rin po. Basang-basa niya rin naman. So, in our little way, natrabahuin natin. Panagutin natin sila. Yan po yung dura-duragan. Kahit ano pang pangalan ninyo sa mga grupo ninyo, sa mga sarili, you are not welcome in the city of Manila. Our people deserves better things. Our people deserves to have a peaceful community. Panatag na pagbubuhay as we committed to our people. At hindi kami mangingimig na iparada kayo ng iparada rito. At the very least, to inform the public that things are being acted upon. At kami naman magsisikap lagi. Magtutulog-tulog ang inyong PNP at ang pangalang lungsod ng Maynila. So, ladies and gentlemen, thank you for your time. You may now ask questions to particular officers or maybe in my own little way. Kung meron kayong katanungan sa amin ni Vice Mayor, sagutin namin kami nila General. Thank you for your time.
Good morning, Mayor. Good morning. Trish Lindo po from DZMM. Yep. Mayor, tanong ko lang, paano po yung mismo naging sistema po nung ginawa nilang pang-modus po? Yung nakakalawit. Also, magkano po yung nanakaw dun sa victim? I'll send you a copy also of the police report, but I'll let him answer. Halika, tira-tira. I'm Police Major Bautista po ng DPIOU. Bali yung modus po na ginagawa ng itong criminal gang natin, iniibit po nila yung mga suspect yung mga biktima sasabayan nila pag-akyat, ipitin nila hanggang sa ma-divert nila yung attention at kunin nila yung gamit o yung cellphone ng mga biktima. Base po sa information report namin, sa mga nag-gather namin information, sila po base po sa mga nag-gather namin information, sila po yung mga nakukuha nila halos mga 4 hanggang 5 cellphone kada araw na gumaganap sila ng paglakad ng pagnakaw po. Kaya ingat kayo sa pagbili ng cellphone. GSM yan. Any questions? GSM, galing sa magnanakaw. Ayan mo, hindi ka taga Maynila. Okay. Iyon ako. Pat. Yung dura-duragan, sir. Kasi, may panahon na estudyante rin ako eh. Tama. Biktima ako, iba. Ewan ko, pareho ito ng modus ng yung laglag barya. Oh, yun. Hahawakan yung binti mo. Pasensya ka na pa, pagkaka. hindi pa yata ako pinapanganak ng mga Hindi, pero nalaglag ba rin? Hindi, ma-distract yung attention mo. That's exactly. Hawakan yung binti mo, dalawa may hawak. Tapos may nagdudukot na sa'yo, hanggang biglang, hindi isa eh. Pinakamababa yata 4 o 5. Una, dudungguling ka. Papalingon ka. Pareho ba yun? Pareho halos. Paano yung dura ka? Minsan naman, may sabi, may dura ka rito. Kuha attention mo, sabay dunggul sa'yo. Pero iniipit ka na. Puro padalit salita, ang totality nito, salisihan. Sasalisihan ka. Nag-iiba lang ng branding. Hindi. Dati, salisi. O yung laglag barya. O yung bigla sabihin, pasag yung ilaw mo sa kotse, sa likod. Overheat. Pero lahat yan, ang general principle niyan, salisi. Talagang gusto ka dukutan, agawan. Iba kasi ang snatching. Snatching talagang dinatakpa ka for no reason. So ito, ang common sa kanila, lituin ka. Whether you're in the bus, whether you're in the roads, sa jeep, lalo na, sa jeep, lilituin ka. Basta ako na dali. Sa bus ka na dali. Tatanga-tanga ako nun. Ewan ko, sir, ito na. Balikan natin yung yung kwento. Okay. Nakuha na yung cellphone. Nagbebenta pa ba sa Manila? Inaalaw mo pa ba yung gano'n? Bayo yung cellphone, no? Tandaan ninyo, merong Pinasarado anti-fencing. mo yung isitan, di ba dahil yan? Basta may anti-fencing mo. Yun. I'm telling those individuals, or I don't know, kung may nagtitinda pang mga cellphone na GSM. Basta, hindi, alam mo, ang mahirap niyan, maaaring ginatutuwa nila, o maaaring tinatawan-tawanan nila ang pamahalaan. Pero hindi araw-araw Pasko. May Pasko rin sa pulis. Mache-chempon. At saka mabigat yan, mabigat na offense yan, anti-offense. Lalo na, pag may kumpirmadong complainant, we will pursue. Last na ako, Mayor. Yes. May pangako ko sa MPD na ibabalik mo yung allowance. Oo nga, 26 Pagkana sa kanila. 26 milyones ang utang sa kanila na sila. Okay. Steady lang sila. Good news. Hindi kayo mawawalan. Hindi, dati naman may utang, may obligasyon din yung dati. In-update ko rin naman. Kaya lang talagang ngayon, laway-laway lang.
Inuusok-usok ko muna sila. Wala tayong magagawa. We're really trying to do what we can do. In this case, we have resources. What kind of resources? Human resources, enforcement unit. We're just going to do regular job or regular operation to keep the peace and order situation. Walang toskasyon. Very minimal. Virtually none. Hindi dito naman kami lahat. So, yun muna mga inuna namin. Pag-abot ng basura, disiplina sa kalsada, o tapos yung peace and order situation. Pagka bumuti-buti na tayo, pag bumuti-buti na tayo, basta lista nyo sa tubig. Luluwag din ang buhay. Ed Reyes po sa People's Tonight. Kay General Abad. General, pinaiiran niyo rin ba yung paramihan ng huli sa mga station commanders at iba pa unit ng MPD? Magandang umaga po. General Abad po, ang bagong talagang district director ng Manila Police. Not necessarily naman po na nagpaparamihan. Sadya lang yung best effort na binibigay ng ating kapulisan. Resolve na rin po sa guidance ng ating Chief PNP, ng Regional Director, at ng ating mana mayor na hindi po tumitigil 24/7. Tatlong shifts po kami. Anytime po kayo tumawag sa 911, darating po. Wala po limit. Hindi na po sa isingit naman. In fact, Toyo, no? I hope one Monday wala tayong ganito. How I wish wala tayong ganito. Ibig sabihin, ubus-ubus na yung mga Tolonges sa Maynila. But, again, kasi minsan, alam mo, madami kasing hindi mo rin masisisi yung ibang Tolonges eh. Kasi in the past, they would always claim, sa simula lang yan. Yun ang laging ano dyan eh. Kaya subok na subok. Unang-una, magsasawa sila sa amin. Dahil hindi naman kami titigil. But it's not about sino marami. Ang goal namin, even sa traffic violation, alam mo goal na namin, sabi ko, dapat less violator. Ibig sabihin, nagdidinuna ang uso. So kami, whether marami o konti, masabi, tama yun. Tama yung sinabi ni General Abad. Less effort. Yes, ma'am. Sa police po, tatanong ko lang, can you take us kung paano po nahuli yung mga member ng gang? Ilan po yung na-aresto, tsaka kailan po nangyari? Pardon ma'am, pakiulit po. Ayun, tatanong ko lang po sir, can you take us kung paano po nahuli yung mga suspect ng gang and then ilan po silang na-aresto? Ito pong ngayon, itong turado-rada ay lima po lahat yung nahuli. Bali, yung ating pong complainant ay nagreklamo, then tinalo ako ng pulisan. Kaya yung ako namin. Sir, saan po nangyari yung incident dun sa complaint? And when? Ano po ito? Along Top Avenue. Well, nasa loob po siya ng bus. Sa loob po ng bus. Tapos paano po nahuli ng mga pulis natin, sir? Nag-fight po siya ng reklamo, then nag-follow up po yung ating pulis. Tapos sir, last na po on my end. Tatanong ko lang po kung apart from this four po na na-aresto, meron pa po bang ibang member na was na still out? Meron pa po ma'am, follow up po yung ibang members yung kanilang grupo. Kaya lang po, this is a continuing police operation, so we cannot give any more. Thank you, sir. Sir Marisulit. Umaga, Yorme. Sir, ano po? Uy, mag-ingat kayo bukas ha. May ano naman. Baka may tama na naman tayo bukas. Yes, so. Yorme, ano po yung profile nitong grupo to? Like, do they have previous criminal records? Yes, some of them are being charged of illegal gambling. May mga previous cases yung iba dyan. Binasa ko yung background ng iba.
mga perennial ano to. May mga previous pending cases. Kasi these are the things that are available. So, kaya, okay, to give a picture of how this type of group or sector of criminals so usually nagkakandak ng crimes against property. I hope tumuga itong mga to. I hope tumuga ito. Ang gagawin dyan, may namumuhunan dyan. Papiyansahan, pagpiyansa, 16,000, 10,000, isang ulo, etnet, isang ulo, hindi nila ma-afford. Yung may hawak, papiyansahan sila, para makabalik, kagad sa kalsada. Kasi yung kayang piyansahan, yung mga krimen nila, available. So they thought, Maynila, siguro in the past, okay lang yan, tirahin natin, mababawi natin. Pero mo, halimbawa, isang ulo dyan, napiyansahan ng EDNET, nakadisgrasya ng iPhone, ano ba yan? Hindi, ano ba? 15. Nagsasay 15. O no, magkano yun? No, magkano? 90 sa segunda, mabilis na 30. Neto pa ng posang. Tama ba? Nabalik na yung piyansa, doon sa natira, may posang pa, malamang yung piyahit-piyahit sila. So, anong gagawin? Maybe sa pamilya nila, or magbibisyo. Anong klase mga bisyo? Betyo, o sugal, o kaya magtotrompeta. Ganun lang yan. So, pabalik-balik. Kaya tingin ko ang profile nito mga to, kaya sumisikat. It became a practice to them. I hope they will cooperate. Ako may duda ako na may tangan-tangan dito. As a buong Maynila. But I will let the police do their job. Now, I think I'd like to take this opportunity to beware or to call the attention of this individual. Magbago na kayo. Ngayon, kung hindi naman kayo magbabago, huwag nyo naman gawin sa Maynila. Yun naman bilang ama ng Luzon. Nakikiusap ako. Pero kung hindi naman kayo madala sa diplomasya o pakiusapan, hindi naman din mangingimi ang Manila Police District to guarantee that justice will be served and the peace and order goal city government will be achieved. Yun ang panawagan ko sa inyo. Mayor, tama ba? Even during your first term, that time when you were mayor, meron na po itong dura-dura. Yes, meron na rin mga nakakalawit ng araw. So they didn't stop? Talagang, hindi, ano to? Fresh. I was supposed to ask that, sir. Ano ba to? Remnants na lang? Wala na. Ano na yan? Malamang yan, yung iba dyan, nagpaalam na. Nawala na yung birthday. Siguro ng mga lumang panahon. So, dahil transfer yun kasi it's a craft. Just so you know, it's a craft. Tinuturo yan. Pinapractice yan. It will become a skill to them. I know it very well. I really know it very well. On how they are being trained and deployed. Yes, may testing yan. Usually ang testing yan ATAVs. Mga batang estudyante. Bago titira ng malaki yan. Ano naman na yan? As they progress. Kaya, yes, we'll continue to apprehend them as much as we can. So you got 5 now? Are there more? Hopefully, wala na. Pero I doubt it. I doubt myself saying that. Wala na. So you believe mas marami pa po sila? Hindi, good luck sa kanila. Ito na yung mga katropa nila. Gusto nyo na magkita-kita kayo. Pwede na kayo magpumpiyangan sa CTJ.
we welcome them. But, katulad niyan, nandito na yung mga kasama nila, I hope they will take it as a lesson na may gobyerno na sa Maynila. Yung, alam mo yung, lipat na tayo. Sa ibang syudad na tayo tumira. Ang pangaral ko, wag na. Baka magaling din ang pulis doon. Pero dito, make sure, sinasabi ni General Abad, isa rin sa direktiba ni General Torre, Chief PNP. May pulis sa araw, nasa kalsada. May pulis sa hapon, nasa kalsada. May pulis sa gabi, nasa kalsada. Yan ang Manila Police District. They're doing it. So may leader Abdullah Duraga, isa po siya Ewan ko sa capture. kanya, yan. Sorry. Sino ako? Kasama yung leader sa leader. Rapi. Sila pula po. Ano ko, pati pumatagay lang pula po. Are there any questions? Proceed. Nana? O, teka muna. Ito Ito, real talk. Mukhang makakapiyansa na naman kayo. Slightly. Makakapiyansa naman kayo. Ha? Oo nga. Makakapiyansa mo. Mga 16 to, isang ulo. I don't know. But most likely within that range. Parang 16 auto lang to eh. Yung katulad na ibang kaso nila. 16 auto sa Ismail, pasyente din. O 10,000. Depende sa amount. But anyway, ako nakikisuyo sa inyo. Mamamayan ko rin kayo. Gusto ko kayo talaga, promise, pag malasakit. With all honesty, wala akong prejudice o ano ang nakaraan mo. Ang mahalaga sa akin, ano yung kasalukuyan at anong kinabukasan. With all honesty, I hope you will stop. Tigil niyo na yan. Lalaki ng mga katawan. Sayang naman. Kidding aside, iusap ko sa inyo, tigil niyo na. May gobyerno na sa Maynila, promise. Sayang, baka mamaya magka-indulto pa. Sayang naman ang buhay ninyo. Alam ko naman may pamilya rin kayo. May nagmamahal din sa inyo. Kailan tayo titigil pag huli na? O baka may panahon pa magbago. Yan, pareho sa sayang. Mayor? Yes. Remind natin, kasi sabi may under may financer, are we saying na sindikato na? Most likely. Pero petty syndicate. Kasi petty crime pa yung mga tinitira eh. Ano pa lang, yung mga pipitsugin. Hindi, totoo. Pero we don't take it lightly. Because that is still crime against property. And imagine the trauma to the victim, di ba? So, still we take them seriously. Pero, tama ka. Pare-pareho tayo ng pakiramdam na organized crime to, may tagagastos, so sindikato. Parang ano yan eh, nung bata kami, may mga shoplifter sa SM. Ito mga lesbo ko sa kaliwa, malamang. Alam nila yung story nito. Yung mga shoplifter, ilalagay sa ilalim ng saya, nagdodoble ng suot, and so on and so on. Pag-uwi nun, may isang bahay sa Kagitingan. Doon i-prenda yung doon. Lahat ng kargada, yung nakuha nila,
bibilangin nyo, pen shop, bench. Yun ang araw masarap tirahin eh. Kasi high demand yung, tapos yung return, yan, pen shop, bench. Saka yung Maui na t-shirt. Maui and Sun. High demand kasi yun eh. Original to ah. Tapos may tigagastos. Tapos isasalya na. Pero may tangan-tangan doon. May umahawak sa kanila. Kaya minsan naman, sa community, binibili lang. Diba, piso o 100. Mabibili ko 60, original. Talagang nag-evolve lang. Ngayon, cellphone na. Dati t-shirt lang. So most likely, it's the same form of organization, same style, common principle, crimes against property. Yun ang... Okay na? Boss, may last Sure. last question lang po. Disemi Felix Laban po. Dagdag ko lang po doon na Mayor yung ano po ba ang magagawa ng pamalang lungsod ng Maynila para hindi na sila bumalik sa ganitong maling gawain. Lalo na yung mga tambay sa ating lungsod. Maghanap silang trabaho. Kundi nga tambay, may akap eh. Yung mga pinag-inawa. Ahits. Tupad. Mukhang hindi nakakap ko. Ano naman, ako, I don't want to romanticize the situation. But I'm just going to state the fact. Ayan, si Joanna, kaklase ko yan. Ayan, San Mario. Kaklase ko yan. Tondo ay. Alam mo yan, they know it better than all of you here. Papayat-payatin ako. Pwede naman ako luminya sa Arten eh. Taga mabuhay ako eh. Mano ba naman mang-istribo ako doon? Mano ba naman? Isang biyahe lang. Pero hindi ako namerwisyo ng kapwa ko. So, hindi rin ako nag-solve it. Anong ginawa kong hanap buhay? Basurero. Sidecar ko. Ginamit ko yung mamaliit kong muscle. So, anong point ko? Ginagawa ko eh. Tingnan niyo naman laki ng katawan nitong santo, mas malaki pa sa akin. So, kung gusto mo talaga lumaban ng parehas, mahirap. Pawis, puyat, alipunga, namimig, yung hita mo. Pero wala akong napakang may paa ng may paa. Maswerte lang nakapag-artista. Hindi ko makalayan pang-artista yun. Pero other than that, nagsikap naman ako. So, anong mensahe? Yun ang mensahe ko. When you go back to the society, pending the decision of the court, whether you're guilty or not, pwede na tayo lumaban ng parehas. Pag banat tayo ng buto, yun ang mapapayo. Other than that, if they'll go back, kami, magtatrabahuin namin yung dapat namin. Alam nila, Joanna. Tinutokso pa nga nila ako nung araw. Alam niyo ba tukso sa akin nung high school? Tukso, yung, di ba binubuli, yung mga bully. Alam mo tawag sa akin nila? Walang biro ha? Kikilabutan kayo. 1992 to ha? Mayor. I swear to God. I swear to God, ang tawag nila sa akin. Hindi, ano lang ha? Total, patapusan tayo. Meron kasi magsinungaling. Yung sinasabi kong basurero, sidecar boy, matutuntun din naman ako eh, kung totoo yun eh. Ang tawag nila sa akin, inubuli nila ako ng araw. Mayor, bakit Mayor ang tawag sa akin? Kasi may programa no, si Mayor Mel Lopez, sumalangit nawa. Let's keep Manila clean and green. Abutin ng basura.
Eh, basurero ko. Kaya tawag nila sa akin, niloloko nila ako nung araw. Mayor. Iyak ako eh. Pwede mo, binatilyo na ako, napupuli pa. Iyak ako. Oh, hindi nga, walang mayor pat. I swear to God. Ang tawag nila sa akin, Mayor. Kalahin mo, oh hindi, pag-insulto yun eh. Kaya ginawa ko, promote ko sarili ko. Parang basurero, to sidecar ko. Kaya kalahin mo, nagdilang angel sila, naging Yorme ako. So, may mahabol na tanong si Doris. Doris. Ako lupa mo. Good morning. Good morning, Mayor. Good morning. Galing na mga klase ko, pwede magtrabaho sa Quiapo. Ang hula. Nahula. Good morning. Mayor, ang tanong ko lang, parang marami na naman yata sa mga sumasakay sa jeep, yung parang naglilita niya na humihingi ng tulong. Na parang iisa yung kanilang statement na humihingi ng tulong para sa operation ng anak. Anong dapat gawin mo? Pumunta sila rito sa City Hall. Kanina, nakita nila General yung sulat sa akin ng Taong Bayan. Binabasa ko kanina. I've been doing it since Saturday. Sulat kayo rito. Good things come to those who wait. Kaysa delikado pa yan, sasakay sila ng jeep, sasabit sila. Baka mamaya, madisgrasya pa sila. Nasa ospital na ang kamag-anak nila, sila pa susunod. So, iwasan na nila. Kasi ito, ayan, katulad nyo, nakakapasok kayo dito. Ito ang bulwagang bayan. Tsatsakay nyo lang. Dahil hindi lang po kayo ang humingi ng tulong. I have 687, to be exact, letters from our people. 687. Tatlong distrito na ako ng basa. So, titirahin ko na lang 4, 5, 6. So, anong point ko? If you write a letter here, if you really need financial assistance or medical reason, even yung minsan, nakakabasa pa ako, tuition fee. Subukan ninyo ang inyong pamahalang Luzon. Baka makagawa kami ng paraan. In our own little way, maibsan namin o marisolva namin yung pangangailangan lang nila. Kaysa magpapakasakali sila sa jeep na baka mamaya madisgrasya pa sila. Last na po, Mayor, meron na po ba tayong numbers na kung ilan po yung mga ide-demolish pa na barangay? Yes, marami tayong sinulatan. Nag-due diligence lang si, matulad yung nangyari doon sa Paupahan. Bilib ako doon. Pero sa dulo, yung classic yun. Ito po, parang ikagawad. Complete. Pero ano po yun, gusto ko lang malaman ninyo. It's a no-no. That is a public property. Easement yun. Saka ang future consequences nun, gusto ko lang magka-idea kayo. Yung dulo, may pumping station. May ginawang automated garbage collection. Conveyor. So yung conveyor, dadalhin yung basura sa easement. Kaya malaki yung easement nun, 8 media yata, o 8.2 ang easement nun. Saka papasok ang truck. Ngayon, hindi na nakakapasok ang truck. So that's the problem again. Na ano talaga yun, napabayaan. Ako, nahuli ka. Patapos na. Hindi ko na mahuhuli. O, shout out. Tropa na. O, meron pa ba kayo? Baka meron kayo. Wala na. Wala na, boss. O, again, Again, una, nagpapasalamat kami sa inyo ni Vice Mayor Chi. Dumadako kayo dito. At natutulungan kami na impormahan ang taong bayan. Pati sa mga vloggers na nandito lahat. Radyo, television, we owe you this. This effort will continue. And thank you for being our partners. Na malaan ng tao na baka isa dito sa mga to, inambiktima sa kanila nung araw, at least, para sabi man lang na, ay, nakamit ko rin ang justisya.
Ngayon naman, bukod sa impormasyon na pinagkakaloob niyo sa taong bayan, kami naman magsisikap. And let me take this opportunity, Vice Mayor Chi and I, the City Council, the Manila Police District, your city government, we will not stop. We will not stop. Huwag nyo na pong isipin bating panimula lang to. 3 weeks na to. Ilang weeks pa gusto nyo para mapatunayan may gobyerno na sa Maynila. Sa mga Tolonges na nanonood, lagi ko ipapaalala sa inyo yung kanta ni Freddy Aguilar. Magbago ka nang di ka magsisi sa huli. At so, ako man dapat na. Yun, kidding aside, it's a serious reminder that we are very serious about it. But sana lumayo na kayo sa mga gawa. Karapatan at dapat na makamit ng mga batang Maynila, ng mga lolo't lola ko, at mga taong dumadako sa Maynila at naghahanap buhay sa Maynila, na magkaroon ng malinis at panatag na pamumuhay sa Kapitolyo ng Bansa. Muli, I need your help, I need everybody's cooperation, because together, we can make this city great again. Maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Happy Monday and Manila. Thank you. Thank you guys. Thank you guys.